Kakakuha mo pa lang ng allowance o sweldo, pero ilang araw pa lang, parang wala na agad. Tapos mapapaisip ka na lang, wait lang, saan napunta lahat ng pera ko? Minsan hindi lang naman maliit ang income ang problema. Posible ring may ilang habits kang paulit-ulit na ginagawa na unti-unting umuubos sa pera mo. Kaya pag-usapan natin ang 7 financial habits na dapat mong bantayan at kung paano mo sila mababago. Halimbawa, may isang college student na ang pangalan ay Marco. May weekly allowance siyang 1,500 pesos. Tuwing Monday, kampante siya. Iniisip niya, kasya na iyon hanggang Friday. May pangkain, pamasahe, at may extra pa para sa gusto niya. Pero pagdating ng Thursday, halos wala na siyang pera. Ang nakakapagtaka, wala naman siyang biniling mahal. Walang bagong sapatos, walang gadget, at wala ring malaking purchase. Pero kapag pinagsama-sama ang snacks, drinks, delivery fees, online checkout, at iba pang maliliit na gastos, dun pala napunta ang pera niya. At baka hindi lang si Marco ang ganito. Baka nangyayari rin ito sa'yo. Ang unang habit ay ang paggastos ng walang malinaw na budget. Ganito kasi usually ang nangyayari. Kapag bagong dating ang allowance o sweldo, parang ang laki pa ng amount. Kaya feeling mo, okay lang bumili ng pagkain, okay lang umorder, at okay lang mag-check out ng maliit na item. Pero habang wala kang limit sa bawat gastos, hindi mo napapansin na nauubos na pala ang pera mo. Tapos biglang may kailangan kang bayaran, pamasahe, project, mobile data, o bills, pero kulang na ang natira. Hindi naman ibig sabihin ito na kailangan mong gumawa agad ng complicated spreadsheet. Kahit simple lang. Halimbawa, may 1,500 pesos kang weekly allowance. Pwede mong ilaan ang 700 pesos para sa pagkain at pamasahe, 300 pesos para sa school expenses, 200 pesos para sa savings, 150 pesos para sa wants, at 150 pesos para sa emergency. Sample lang yon. Siyempre, pwede mo itong baguhin depende sa actual expenses mo. Baka mas malaki ang pamasahe mo o baka may baon ka naman kaya mas mababa ang gastos mo sa pagkain. Ang importante, bago mo pagastusin ang pera, alam mo na kung saan ito nakalaan. Kasi kapag walang budget, ang tanong mo palagi ay, may pera pa ba ako? Pero kapag may budget, ang mas tamang tanong ay, may budget pa ba ako para rito? Magkaiba iyon. Pwede ka pang may pera sa wallet, pero kung para iyon sa pamasahe o school expenses, hindi ibig sabihin na available iyon para sa wants. Ang ikalawang habit ay ang pag-una sa wants bago sa needs. Aminin natin, kapag bagong dating ang pera, minsan gusto agad nating i-reward ang sarili natin. Bibili ng milk tea, kakain sa labas, mag-o-online shopping o sasama agad sa gala. Wala namang masama sa mga yon. Ang problema ay kapag ginastos mo muna ang pera sa gusto mo bago mo isipin ang mga bagay na talagang kailangan mo. Halimbawa, nakatanggap ka ng allowance nung Monday. Bumili ka agad ng bagong damit dahil naka-sale. Tapos nag-fast food ka at nag-milk tea dahil kasama mo ang friends mo. Kinabukasan, sinabi ng professor mo na kailangan ninyo ng printing at contribution para sa project. May kailangan ka ring mobile data at pamasahe hanggang Friday. Doon mo marirealize na kulang na pala ang pera mo. So anong mangyayari? Either mangungutang ka, hihingi ka ulit, o babawasan mo ang budget mo sa pagkain at pamasahe. Kaya gamitin mo ang simple order na ito. Needs muna, savings pagkatapos, at saka ang wants. Hindi mo kailangang tanggalin ang wants sa buhay mo. Hindi naman realistic yon. Ang point lang ay siguraduhin mong bayad o nakalaan na muna ang importanteng expenses bago ka gumastos para sa enjoyment. Mas masarap din gumastos sa wants kapag alam mong hindi maapektuhan ang mga kailangan mo. Ang ikatlong habit ay ang hindi pagbabantay sa maliliit na gastos. Ito ang madalas hindi natin napapansin. Sasabihin natin, 20 lang naman, 50 lang naman, 80 lang naman itong drink. Totoo, maliit lang kapag isang beses. Pero kapag ginagawa mo araw-araw, hindi na maliit ang total. Halimbawa, bumili ka ng 50 peso na snack sa umaga, tapos bumili ka ulit ng 50 peso na drink sa hapon. 100 pesos na agad yon sa isang araw. Kapag ginawa mo yon for 5 school days, 500 pesos na. At hindi pa kasama roon ang delivery fees, convenience store purchases, mobile game purchases, o kung ano-anong online checkout. Kaya minsan sinasabi nating wala naman tayong biniling mahal, pero nauubos pa rin ang pera. Hindi kasi isang malaking purchase ang umubos nito. Maraming maliliit na purchases.
Ang magandang gawin ay i-track mo ang lahat ng gastos mo sa loob ng 7 days. Hindi mo kailangan ng special application. Pwede sa Notes app ng phone mo. Halimbawa, pamasahe, 30 pesos. Snack, 50 pesos. Milk tea, 80 pesos. Printing, 40 pesos. Sa dulo ng araw, tingnan mo kung alin ang need at alin ang want. Hindi mo ito ginagawa para sisihin ang sarili mo. Ginagawa mo ito para makita ang pattern. Baka dun mo malaman na 300 pesos pala kada linggo ang napupunta mo sa drinks. At kapag alam mo na iyon, saka ka makakapagdesisyon kung babawasan mo ba o okay lang sa'yo ang amount na iyon. Pang-apat, ang pag-iipon lang kapag may natira. Ito ang madalas nating sabihin, mag-iipon ako kapag nabayaran ko na lahat. O kaya, sa katapusan na lang ako magtatabi. Pero ang problema, pagdating ng katapusan, kadalasan wala nang natitira. Kasi habang nakikita mong may available na pera, parang lagi kang may naiisip na pagbibigyan ito. May pagkain kang gustong bilhin, may item na nakasale, may kaibigan na nagyayang lumabas. Kaya mas effective na baliktarin mo ang proseso. Imbes na gastusin muna ang pera at isave ang matitira, mag-save ka muna at saka mo pagkasyahin ang natira. Halimbawa, may 1,500 pesos kang allowance. Pagkatanggap mo pa lang, magtabi ka na agad ng 150 pesos. Hindi mo na iyon isasama sa spending money mo. Pwede mo itong ilagay sa separate envelope, savings jar, bank account, or e-wallet na hindi mo ginagamit para sa everyday purchases. At huwag mong isipin na kailangan malaki agad. Kung 50 pesos lang ang kaya mo kada linggo, okay lang. Ang mahalaga, nagiging habit ang pagtabi. Kasi ang goal natin sa simula ay hindi agad malaking savings. Ang goal natin ay masanay kang huwag ubusin ang lahat ng perang natatanggap mo. Ang panglima ay ang pagbili dahil naka-sale o trending ang isang bagay. Alam mo yung nagbukas ka lang naman ng shopping app para tumingin, tapos biglang may lumabas na 50% off, limited time only, last 3 items. Tapos mapapaisip ka na sayang naman kung hindi mo bibilhin. Pero sandali, kung hindi mo naman talaga kailangan ng item, hindi ka nakatipid, gumastos ka pa rin. Halimbawa, may item na dating 500 pesos, tapos nakasale ng 300 pesos. Mukhang nakatipid ka ng 200 pesos. Pero kung wala naman talaga yon sa plano mong bilhin, ang totoong nangyari ay nabawasan ka ng 300 pesos. Hindi ibig sabihin na masama ang sale. Maganda ang sale kung bibilhin mo naman talaga ang item at kasama na ito sa budget mo. Ang problema ay kapag ang sale mismo ang dahilan kung bakit ka bumili. Bago ka mag-check out, itanong mo muna sa sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Gagamitin ko ba ito ng madalas? May kapareho ba akong gamit sa bahay? At pasok ba ito sa budget ko? Pwede mo ring gamitin ang 24-hour rule. Ilagay mo muna sa cart pero huwag mo munang bilhin. Balikan mo pagkatapos ng isang araw. Kapag gusto at kailangan mo pa rin at pasok naman sa budget, saka ka magdesisyon. Pero madalas pagkatapos ng ilang oras, mawawala rin yung excitement mo sa item. Pang-anim na habit ay ang paggamit ng deserve ko ito para i-justify ang bawat gastos. Pagod ka sa school o trabaho? Deserve ko mag-order. Stressed ka? Deserve ko bumili. May natapos kang activity? Deserve ko mag-reward. At totoo naman, deserve mong mag-enjoy at i-reward ang sarili mo. Pero kapag bawat emotion mo ay may kasamang gastos, doon nagiging problema. Minsan, hindi mo na binibili ang isang bagay dahil kailangan mo. Binibili mo ito dahil gusto mong gumaan ang pakiramdam mo. Ang tawag doon ay emotional spending. Halimbawa, stressful ang araw mo at may pagkain naman sa bahay. Pero dahil pagod ka, umu-order ka pa rin ng expensive meal. Minsan, okay lang yon. Pero kung ginagawa mo yon several times a week, malaki rin ang total sa loob ng isang buwan. Kaya mas magandang mag-set ka ng reward budget. Halimbawa, 150 pesos per week para sa kahit anong gusto mong reward. Pwede yung food, coffee, milk tea, o anumang gusto mo. Pero kapag ubos na ang reward budget, hindi ka kukuha sa pamasahe, savings, or emergency money. At tandaan din na hindi lahat ng reward kailangang may bayad. Pwede kang manood ng movie sa bahay, maglaro, matulog ng mahaba, maglakad, o gawin ang hobby mo. Deserve mong maging masaya ngayon. Pero deserve din ng future self mo na hindi palaging worried tungkol sa pera. Lastly, ang pangpitong habit, ito ang kawalan ng malinaw na financial goal.
Kapag wala kang specific na pinag-iipunan, mas madaling gastusin ang pera. Kasi wala ka namang nakikitang reason para tumanggi sa maliit na purchase. Pero kapag may goal ka, nagkakaroon ng purpose ang bawat perang hindi mo ginagastos. Halimbawa, huwag ka lang magsabi ng gusto kong makaipon. Magandang intention yon, pero masyado siyang general. Mas magandang sabihin, gusto kong makaipon ng 3,000 pesos sa loob ng 3 months para sa emergency school expenses. Ngayon, malinaw na. 3,000 pesos ang target, 3 months ang deadline, at para sa emergency school expenses ang purpose. Ibig sabihin, kailangan mong makapagtabi ng 1,000 pesos per month or around 250 pesos per week. Mas madali mo nang makikita kung on track ka. At kapag may gusto kang bilhin, pwede mong itanong, mas importante ba ito kaysa sa goal ko? Hindi ibig sabihin na bawal ka ng gumastos. Binibigyan mo lang ng direksyon ang pera mo. Pumili muna ng isang goal. Pwedeng emergency fund, laptop repair, school supplies, enrollment expenses, bagong phone, o puhunan para sa maliit na sideline. Kapag natapos mo na ang isang goal, saka ka gumawa ng panibago. So ngayon, ano ang pwede mong gawin pagkatapos ng video na ito? Huwag mong subukang baguhin agad ang lahat ng habits mo. Baka ma-overwhelm ka lang at bumalik sa dati. Magsimula ka sa 5 simple steps. Una, i-record mo ang lahat ng gastos mo for 7 days. Kahit 10 pesos o 20 pesos lang, isulat mo. Ang purpose nito ay malaman mo kung saan talaga napupunta ang pera mo. Pangalawa, gumawa ka ng simple budget bago mo gastusin ang allowance o sweldo mo. Hindi kailangang perfect. Kahit hatiin mo lang sa needs, savings, wants, at emergency. Pangatlo, magtabi ka agad ng savings. Pwedeng 5% o 10% muna ng natatanggap mong pera. Ang importante, itabi mo ito bago ka magsimulang gumastos. Pang-apat, gumawa ka ng isang specific na financial goal. Lagyan mo ng amount, purpose, at deadline. Halimbawa, makakaipon ako ng 2,000 pesos sa loob ng 2 months para sa laptop repair. At panglima, pumili ka ng isang unnecessary expense na babawasan mo ngayong linggo. Halimbawa, kung 3 times ka bumibili ng milk tea, gawin mo muna itong once a week. O kung lagi kang nagfo-food delivery, subukan mong bawasan ng isang order. Hindi mo kailangang tanggalin agad lahat ng gusto mo. Ang goal ay magkaroon ka ng control. Pumili ka muna ng isang habit na pinakamadaling baguhin. Kapag naging consistent ka na roon, saka ka lumipat sa susunod. Hindi mo kailangang kumita agad ng malaki para matutong humawak ng pera. Mas magandang matutunan mo muna kung paano i-manage ang amount na meron ka ngayon. Kasi kahit tumaas pa ang allowance o sweldo mo, kung pareho pa rin ang habits mo, posible pa ring maubos ang pera mo. Ang financial progress hindi naman palaging nagsisimula sa malaking income. Madalas nagsisimula ito sa simpleng pag-track ng gastos, pag-set ng budget, at pagtabi ng maliit na amount. Hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging consistent. Sa 7 habits na napag-usapan natin, alin ang pinaka-relatable sa'yo? I-comment mo sa ibaba. At tandaan, hindi mo kailangang yumaman agad. Ang mahalaga, marunong kang magsimula.